Meron na naman po tayong isang mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency. Ang kasalukuyang presyo po ni Bitcoin ay tumataas na naman. Ngunit hanggang saan nga ba ang maaring marating nito? Ayon po sa CryptoQuant founder na si Ginoong Ki-Young Ju, ang bagong projected price ceiling ni Bitcoin ay nasa presyong $135,000. Ano ang basihan ng prediksyon na ito? Paano nito maaapektuhan ang market at ano ang dapat gawin ng mga crypto traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, umpisaan po natin sa katanungan na ano nga ba ang Bitcoin price ceiling. Yan. Check natin yung kanyang chart dito. Yung kulay red po na yan ay yan po yung ceiling price. Yung kulay green naman ay yung floor price at yung kulay itim ay ang BTC price. Ngayon, ang price ceiling ay ang inaasahang pinakamataas na presyo na maaari pong maabot ng isang asset tulad ni Bitcoin sa isang particular na market cycle. Ayon po kay Ginoong Ki-Young Ju, ang Bitcoin price ceiling para sa cycle na ito ay nasa $135,000, habang ang target price naman para ngayong taong 2024 ay nasa $112,000. Ang mga prediction na ito ay nakabase po sa tinatawag na capital flows, lalo na ang mga pondo mula sa exchange traded funds or ETF at iba pang mga financial products. Ibig sabihin, ang interest ng mga malalaking institution ay nagpapalakas po ng demand para kay Bitcoin. Ngayon ay bakit may babala ang CryptoQuant CEO? Ayan, bagamat positibo ang long-term outlook, ay nagbigay po ng babala itong si Ginoong Ki-Young Ju tungkol sa over-leverage ng market. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Unang-una ay meron meron po siyang paliwanag tungkol sa futures perpetual market leverage. Yan, sa futures market ay maraming traders ang gumagamit kasi ng leverage, o ito po yung hiniram na kapital. Yan, maraming gumagamit ng leverage para sa kanilang mga positions. Ayon po kay Ginoong Ju, ang leverage ratio ay nasa 2.7 times na higit kumpara sa simula ng taong 2024. Kaya ayan, yung panganib rito ay kapag bumaba ang presyo, maaring magresulta po ito sa cascading liquidations, kung saan napipilitan ang mga traders na magsara ng kanilang mga positions. At lalo pang ito po yung nagdudulot na siyang lalo pang nagpapababa ng presyo. At yan, maliban po sa futures perpetual market leverage ay maliban dito ay binanggit po ni Ginoong Ki-Young Ju ang corrections at saka pullbacks. Ayon po kay Ginoong Ju, bagamat bullish ang long-term trend, possible pa rin ang mga malalaking price corrections. Ang ilan sa mga analysts ay naniniwalang maaring bumaba or bumagsak itong si Bitcoin hanggang $70,000 bago po ito muling tumaas. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst dito maliban po kay Ginoong Ju. Yan, hindi lahat ng eksperto ay may parehong pananaw, ngunit karamihan po ay naniniwala na nananatili tayo sa bull market. Kaya yan, meron po tayong dalawang analyst dito. At una ay si Ginoong Percival. Ayan, siya po ay isang contributor ng CryptoQuant. Ayon po sa kanya ay ang ilan sa mga long-term Bitcoin holders ay nag-take profit sa presyong $90,000. Ngunit marami pa rin ang mga nag-aabang ng mas mataas na presyo bago magbenta. Kaya
ayon sa kanya ay hindi pa sapat ang $90,000 para sa karamihan ng mga long-term holders na naghahangad ng mas malaking kita. Ayan, nandito na rin itong si Barrow Virtual. Ayan, isa na rin po siyang contributor kay CryptoQuant. Siya naman po ay naniniwala na posibleng magkaroon ng pullback ng hanggang $70,000 itong si Bitcoin. Ngunit maaring mas stabilize ang presyo nito kung mananatili po ito sa itaas ng presyong $85,000. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni Bitcoin. Ayan, meron po tayong tatlo na posibleng maging epekto nito sa kasalukuyang sitwasyon na ito ni Bitcoin. Siyempre, unang-una ay nandyan po yung oportunidad para sa mga long-term investors. Kung ikaw po ay may hold or may hawak na Bitcoin at naniniwala ka po sa long-term na potential nito, ang target po na $135,000 ay isang napakagandang balita. Ibig sabihin, kung mag-hold, kung ikaw ay magpapatuloy sa pag-hold at maghintay ng mas malaking kita, ay ayan. Ngayon ay pangalawa ay yung babala para sa mga short-term traders. Yan, para naman sa mga day traders or short-term investors, kailangan pong mag-ingat. Ang over-leverage ng market ay maaring magdulot po ito ng mabilisang pagbagsak ng presyo. Kaya planuhin ang inyong trades ng maigi at iwasan ang sobrang paggamit ng leverage. At ang panghuli ay ang entry point para sa mga baguhan. Ayan, marami pong pumapasok na mga baguhan ngayon. Lalong-lalo na kapag kapag umaangat po talaga yung crypto market, ay maraming mga baguhan na mga baguhan na pumapasok. Yung nakakatakot dito ay yung mga pullbacks o pagbaba ng presyo. Yan, para sa mga mga baguhan. Ayan, or bagong pasok sa pag-i-invest. Sapagkat maaring maging oportunidad para sa mga gustong magsimula yung pullbacks at saka yung pagbagsak ng presyo ni Bitcoin. Ang $70,000 at saka $70,000 hanggang $85,000 na price range, ito po yung maaring magandang entry point, depende po sa inyong risk appetite. Kaya yan, sa mga gustong pumasok dyan, mag-invest dito kay Bitcoin. Yan po ulit yung magandang presyo daw para makabili kay Bitcoin ay nasa price range na $70,000 hanggang $85,000. At depende po yan sa iyong kakayahan na i-take ang risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang target price po na $135,000 ay patunay na lumalaking tiwala kay Bitcoin bilang isang store of value at hedge laban sa inflation. Gayunpaman, mahalaga po ang balancing pananaw. Ang presyong ito ay hindi mangyayari overnight. Kailangan po ng maingat na pagpaplano, lalo na para sa mga gumagamit or mahilig gumamit po ng leverage. Para sa mga Pinoy, ang Bitcoin po ay nananatiling magandang asset para sa diversification. Subalit wag pong kalimutan ang prinsipyo ng DYOR or do your own research. Wag po basta sumunod sa hype, unawain ang mga risk at rewards ng bawat galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.